Yusek Claire Castro magbabayad ng 110 million. Naku po, yan po ay kumpiyansang sinabi ni Libiste sa kanyang demanda against Yusek Claire Castro. Yun. Alam nyo mga kababayan, napaka-importante po nito dahil ito ho ay pag-atake pong ng administrasyon kay Libiste. Alam nyo mga kababayan, simple lang ho kasing bumanat itong si Marcos. Sa totoo lang simple lang siya bumanat. Ginagamit niya yung mga tao niya tulad na lang ni Yusek Claire Castro para patahimikin yung mga taong alam nilang magpapabagsak ng kanilang kumpiyansa pagdating sa issue ng flood control project. Nako po. Gago! So ibig sabihin mga kababayan, yung kung sino man na mag-implicate kay Marcos o di kaya kay Romualdez ay talagang pababagsakin nila. At ang ginagamit nila ay itong mga tauhan nila na katulad ni Auntie Claire. At dahil dito, napaka-importante mga kababayan na palagan ni Libiste ito. Yung mga kasinungalingan ni Auntie Claire ay dapat palagan ni Libiste. Para naman mga kababayan, hindi maging unfair. Kasi ang nangyayari, lahat ng taong tumutuligsa o nakikriticize sa ating, ewan ko, ayokong tawagin Pangulo, pero sige na nga, sa ating Pangulo, ay kanila ginagawa ng kung anong-anong kwento, ginagawa ng kung anong-anong istorya. Ang nakakatawa nga dito mga kababayan, tila nagpapabiktim pa itong si Auntie Claire o si Yusek Claire Castro. Tila siya pa ang biktima. Sandali, ikaw ang nagpakalat ng fake news. Ikaw ang nagsasabi na kesyo parang pinagkakitaan di umano ni Libiste yung kumpanya niya. Tapos kayo ang nag-akusa, kayo ngayon ang parabagang biktima na pinatatahimik. Naku po, katarantaduhan yan. Gago! Kayo yun nag-akusa kay Libiste. Tapos gayong pumalag si Libiste, sasabihin ninyong parang, kawawa naman kami. Bakit kami pinatatahimik? Sino ba ang gusto magpatahimik sa akin? Ay nako, ano ba yun? Napipindot ko lagi yun Di ba ho? Ay nako, alam mo mga kababayan, napaka linaw ho ito na isa ho itong panggigipit sa mga nagkikriticize kay Marcos. Kaya ito nga ho panoorin natin kung bakit sabi ni Libiste, sure shot na mananalo siya at si Claire Castro ay magbabayad ng 110 million. Yun. Gago! Banat bay, sasabihin ng iba dyan. Banat bay, laki naman ng pera ng gobyerno. Ang laki-laki. Yung nga lang, sabi nga ni Governor Chavit Singson, yung aming na-interview kagabi, ang sabi niya ano daw, magkano yun? 2+ billion naman ang budget ng PCO. So, magkano lang naman yung 110 million? Kung sakasakaling manalo sa kaso si Libiste, may punto, di ba? Barya lang. Sa dami-dami ng pera ng gobyerno, ay barya lang po yan. Pero, alam mo mga kababayan, importante dito yung dignidad Importante dito yung honor, ika nga. Yung honor ni Libiste na siya talaga ay for transparency. Alam nyo, etong si Libiste, ito'y bata pa pero makikita mo talaga sa kanya yung prinsipyo na kung saan talagang ayaw niya ng katiwalian. Kaya kung yan man ngayon ay nag-aakusa, di ba? Remember, hindi naman sa inaakusahan niya ang si Marcos, pero kung ngayon man meron siyang ilalabas na mga ebidensya, o sa Lunes magkakaroon ata ng Blue Ribbon, na tama ba ako, Lunes ba? Basta magkakaroon ng pagdinig at kung siya man ay maimbitahan at imbitahan pa ni Lacson, di natin alam. Alam mo naman si Lacson, pabago-bago yun lalabas talaga yung mga ebidensya. Ngayon, sa tingin ko naman, sa tingin ko, hindi ka magsasalita, hindi ka matapang magsalita ng ganyan kung may baho ka.
Di ba ho? Ako, posible mo namang akusahan yung iba kung wala kang baho, ako may baho kang tinatago. Di ba? So, sa tingin ko, malakas ang loob nito ni Libiste dahil nga po, wala siyang itinatago. At sabi nga niya, marami pa po siyang bala o marami siyang isisiwalat. At sa tingin ko, kaya naman niya nasasabi yan at kaya naman niya malakas na loob na nabibitawan niya mga ganyang salita ay dahil wala ho siyang tinatago. Di ba? Wala ho siyang tinatago. Panoorin natin at pakinggan natin yung interview ng ating mga kasamaan sa SMNI. Itong dalawang idol natin na si MJ at saka si Admar, di ba? Pakinggan natin ha. Ito. Opo, walang kaugnayan yung dalawang kumpanya. Yun po yung dahilan na mananalo tayo sa libel case na ito. Kasi sinabi niya dahil binenta ko ang shares ko sa Meralco, gumawa ako ng pera mula sa prangkisa. Wala namang kaugnayan yung kumpanyang binenta ko sa Meralco sa prangkisa. At binenta ko ang kumpanyang ito December 2023 tapos may hanggang 2024 pa. Tapos yung stop operations ng solar para sa bayan ay 2022 pa. Kaya at the time na binenta ko nga yung kumpanya na isa sa Meralco, wala na nga rin pong operation yung solar para sa bayan. At talagang walang kaugnayan at makikita po nino man ito dahil nasa Philippine Stock Exchange ang impormasyon tungkol sa laman ng kumpanyang ito dahil ito po ay isang publicly listed company. Ayan, nako po, ayan ha. So malinaw na malinaw yung akusasyon ni Claire Castro na para bagang pinagkakitaan pa daw yung kumpanya. At ito sinasabi nila 'di ba yun yung unang sinabi ni Ombudsman na kalaunan umatras siya. Nawaw mali siya Kasi ibang kumpanya yung sinasabing may franchise at iba itong ibinenta niya. Ibig sabihin, kasi ang sinasabi baga, alam mo, para sa kaalaman ng iba. Eto negosyo ito. Alam nyo ba na negosyo yan? Ano ba kasi yan? Sige, eto. Explain na natin ng bahagya. Yung mga franchise, when you say franchise, like yung mga TV station, radio station, yan yung may frequency na kumukuha ka ng franchise sa house. At saka ito'y gagawing parang batas. Okay? Yung iba, alam nyo ba na totoo naman na pinagkakakitaan ng iba yung franchise? Ang gagawin nila, since sila yung nasa kapangyarihan, sila yung mga congressman o di kaya sila yung may koneksyon doon sa congressman, bibili sila ng franchise na hindi pa nag-i-exist. Ibig sabihin, parang kukuha sila ng prangkisa para doon sa isang certain frequency, tapos, pero wala naman talaga silang plano pang magtayo. Para bagang ginagawang investment. Parang bibili ng ginto, pero hindi naman niya gagamitin yung ginto, tapos patutulugin lang niya ng how many years, tapos ibebenta yung prangkisa ng mas mahal. So tumubo na siya. Alam nyo, ginagawa talaga yan, naikwento yan sa akin ng isang ng TV executive, ginagawa talaga yan ng mga ulul para kumita. Sila yung bibili ng franchise, tapos ibebenta nila ngayon sa mga negosyante. Pero may patong na. Ganon kagago yung mga yan Ngayon, yung sinasabi ni Ombudsman na parang bakit siya nagbenta ng franchise without the abiso ng Congress, mali po yun. Kasi nga, hindi yun ang binenta niya, yung may prangkisa. Yan yung sinasabi ngayon ni Libiste. Na mali yung kumpanya. Ang problema, etong si Claire, ang sabi niya, sinabi ko lang naman yung nireport ng mga media, sinabi ko lang naman yung sinabi ng Ombudsman. Ang hindi nila alam, mali sila doon. Hindi naman po pala yun. So, para bagang sinabi mo na kumita yung tao na hindi naman talaga kumita kasi nga, again, it's a company na iba. Pakinggan natin to at panoorin. Kong, linawin lang po natin kasi meron daw kayong sinabi na dahil kaibigan nyo si Ombudsman Boying, kahit na dito unang lumabas yung issue patungkol doon sa prangkisa na sinasabing may maling ginawa daw na kaibigan ng inyong ina, dahil daw po hindi kaibigan itong si Actually, yun ay partly palabiro lang dahil
yung isa pang dahilan na sinabi ko, kinakasuhan natin si Yusek Claire, ay marami din siyang ipinakitang pattern na kanina. Mga 20 na ang mga episodes ng kanyang vlog patungkol sa akin. At kung hindi po ako nagkakamali, ngayong gabi may isa pang bagong episode na po ay may libelous mga statements. Opo, bakit po sa tingin ninyo libelous po yung kanyang quote lang niya ay itong si Ombudsman na Remulla? Unang-una po, sinabi niya na sang-ayon siya sa mga sinabi. Tapos may mga dinagdagan din siya sa kanyang mga pahayag na sinulat ko po sa aming affidavit na sa tingin niya talagang dahil siya po ay isang vlogger, hindi naman lang niya trabaho na mag-report ng balita. Hindi po siya newscaster. Siya po ay nagbibigay din po ng kanyang opinion. At marami din mga nanonood sa kanyang vlog. Kaya baka yung mga nanonood naniniwala sa mga sinasabi niya. Kaya siya po talaga ay may hit ng 20 episodes ng kanyang vlog tungkol sa akin. Opo, maaari ba nating pag-usapan yung issue na yun na Congressman? Lalo na yung allegation po ni Ombudsman. Parang binawin na nga nila yung sinabi nila eh. Ang sinabi po kasi nila, binenta ko ang prangkisa at gumawa ako ng binenta kong kumpanya ay hindi yung itinutukoy nila na may prangkisa. At mukhang hindi lang po siya nag-research kahit na nasa Google lang po ang impormasyon tungkol sa anong kumpanya ang binenta ko. Alinaw, di ba? Hindi yung may prangkisa ang binenta niya. Sabi nga niya, hindi man lang sila nag-Google. Pare-pareho pa lang ang... Ayoko naman sabihin tanga pero... Pare-pareho silang hindi man lang nag-research at nagbintang dun sa tao. Ang Meralco mismo, sinabi din nila na binenta ko din naman din po yung kumpanya kahit hindi sa Meralco, pero hindi ko po siya binenta. At yung franchise mismo ay may mga provision din na kung after 2 years, walang operating po ang kanyang operasyon dahil hindi po siya nabigyan ng mga necessary government permits sa taong 2022. At for many of these na kumita ako sa negosyong ito. Dahil gusto ko pong mag-comply with exceeding caution sa batas, itinigil namin ang sa batas. Opo, ang nababanggit nyo po na may prangkisa, itong Solar para sa Bayan Corporation. Linawin ko lang po, existing pa rin yung kanyang Operasyon mula 2022 pa, ayon sa provision ng prangkisa, within 2 years, ipso facto revoked o automatic repeal o amend ng mga legislative franchises na tulad nito. Kaya basis din po sa general law ng 2022 na ang DOE ay magbigay din ng implementing rules and regulations na hindi po inilabas ng DOE. Para sa maraming mga dahilan na revoke na po ang prangkisang ito. Pero hindi talaga ito hindi na mag-operate. Actually, ako po ay nag-invest para sa mga planta ng kumpanyang ito at napakasakit po na kahit nandoon yung mga solar panels, hindi po sila umaandar dahil hindi po ibinigay ang permit to operate ng plantang ito. Opo. And needed pa ba ng Solar na para sa Bayan Corporation na mag-info sa Kamara na hindi kami nakapag-operate na since 2022? Or automatic na po yun, batay po sa batas sa prangkisa ng SPBC? Definitely po automatic kasi napakalinaw po sa batas nakalagay ipso facto revoked. Pwedeng sinabi na sana na kailangan mong i-notify ang Kongreso kahit walang sabihin lang na revoked, nakalagay ipso facto revoked. Pangalawa po, separate point yung my general law na nakalagay that this new law hereby repeals and amends all of the legislative franchises affected by this law. Opo. Kung i-google mo ang nabanggit na pag-divest po nyo po, marami na mga artikulo lumalabas dito po sa SPNEC, yung SP New Energy Corporation. Alin po ba yung nauna, sir? Ito o yung SPBC? At ano po yung connection nito sa dalawa? Nabanggit nga ng Meralco last time na na separate itong dalawa na ito. Opo, walang kaugnayan yung dalawang kumpanya. Yun po yung dahilan na mananalo tayo sa libel case na ito. Kasi sinabi niya dahil binenta ko ang shares ko
sa Meralco, gumawa ako ng pera mula sa kaprangkisa. Wala namang kaugnayan yung kumpanyang binenta ko sa Meralco sa prangkisa. At binenta ko ang kumpanyang ito December 2023, tapos may hanggang 2024 pa. Tapos yung stop operations ng solar para sa bayan ay 2022 pa. Kaya at the time na binenta ko nga yung kumpanya na isa sa Meralco, wala na nga rin pong operation yung solar para sa bayan. At talagang walang kaugnayan, at makikita po nino man ito dahil nasa Philippine Stock Exchange ang impormasyon tungkol sa laman ng kumpanyang ito, dahil ito po ay isang publicly listed company. May nakikita na po ba kayong pattern or dahilan na duda po ninyo? Bakit? Saglit lang, ako yung naglalabas ng mga issue na imbestigahan, itong mga issue ng corruption, lalo na itong sa Cabral Files. Bakit ako na naman yung iniimbestigahan? Unang-una po, nagsimula lang po si Yusek Castro sa kanyang mahigit 20 episodes na tungkol sa akin matapos kong ibinunyag na hawak ko ang files mula kay Yumaong Yusek Cabral. At nung... Grabe, no? Pagkatapos, alam mo yun, kung kailan niya ilalabas na yung Cabral files, tsaka siya ginawa ng kung ano-anong peking issue. Ayan, alinaw na yung paliwanag eh. 'Di ba? Wala na yung prangkisa na yun dahil nga doon sa natapos yung 2 taon ng wala akong operation. So ngayon, kung kailan, alam mo yun, kung kailan ilalabas niya na yung Cabral Files, bakit takot na takot sila na ilabas yung Cabral Files na yan para gawan pa nila ng istorya itong congressman na ito. 'Di ba? Anong kinakatakutan nyo diyan sa Cabral Files? Meron ka bang allocation dyan, Yusek Claire? O baka naman yung amo mo yung naglagay sa'yo sa posisyon ang may allocation dyan. Kasi ang bali-balita, hindi ko sure kung totoo ito. Ang bali-balita ang talagang naglagay dito kay Yusek Claire, walang iba kung hindi si First Lady. Kaya ang tapang nitong Yusek Claire na ito, kasi talagang inilagay daw, yan ang kwento. Ewan ko kung totoo, sagutin mo na lang yan, Yusek Claire. Ang kwento, itong si Yusek Claire, talagang nilagay daw ni First Lady para banatan ang mga Duterte. Yun ang purpose niya dyan. Ngayon, bakit ikaw ang number 1 na pumapalag dyan? At sabi nga nito ni Libiste, naka 20 ka na vlog. Naku po, binilang talaga. Gago! Naka 20 ka na vlog tungkol dito sa kanya. Bakit gigil na gigil ka? Alam mo, pagka mga ganyan, yung gigil na gigil, yung tipong talagang mayat-maya, may ibig sabihin yan. Diba? It's either may kinikita ka dyan, tanong lang yan ha, may kinikita ka ba dyan? O baka naman talagang inutusan ka. Oy, durugin nyo to bago lumabas yung Cabral Files. Inutusan ka ba ni First Lady? Ako, nagtatanong lang ako sa'yo, ha? Nasabi niya na binenta ko yung prangkisa, tapos kinorek siya ng Meralco. Humanap naman siya ng ibang sinabi na may multa daw ako sa DOE. Na nilinaw ko din po, ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ang may naturang multa. Hindi po ang kumpanya na pinag-aari ko. Kaya lumalabas na humahanap sila ng kahit anong mahanap nilang butas, at pag hindi sila makahanap ng butas, gagawa na lang sila ng kwento. At kahit po ang iba na... Alam mo, ang hindi kasi, ang na-underestimate nila dito kay Libiste, yung bago si Libiste nagsalita, ano siya research. Tapos sinigurado niya, sigurado ako, mayroon to mga abogado sinigurado niya na siya ay walang problema doon sa mga kumpanya. Kasi alam niyang sisilipin 'Di ba? Binanggit niya yan. Alam niya sisilipin yung kumpanya niya. Kaya sinigurado niya muna na malinis siya, walang problema, bago siya bumanat. Underestimate siguro nila. Kalkalin natin ito. Kinalkal nila. Tanga naman yung pagkakalkal. na may mga ganitong aligasyon, hindi naman po ginagawang topic ng napakaraming mga vlog ni Yusek Claire Castro. Ang nakakalungkot, siya po ay hindi lang kahit sinong vlogger. Siya po ay spokesperson ng ating gobyerno. Yun lang.
pinapakinggan ang kanyang mga pahayag bilang mga pahayag ng gobyerno, kahit na may disclaimer sa kanyang blog na ito po ay kanyang mga personal opinions po lamang. At syempre, ang mga investors sa Pilipinas man o sa ibang mga bansa ay hindi ma-encourage na mamuhunan sa isang bansa kung saan ang presidential spokesperson na may vlog ay maaring manira lang, lalong-lalo po ng mga hindi totoong impormasyon sa mga pribadong investor na hindi naman kumukuha ng kahit piso mula sa gobyerno. Itong lahat po ay mga kusang investment para magtayo ng mga establishmento na magbibigay ng mga trabaho sa mga kababayan natin. At dagdag ko din po na meron tayong ongoing na pinakamalaking proyekto sa Pilipinas na renewable energy, na pinakamalaking investment din ng dayuhang kumpanya sa taong 2025 sa Pilipinas. Ito po ang binenta ko sa Meralco. Kaya ko po ito binabanggit dahil una, nakakahiya sa mga namuhunan sa mga proyektong ito na biglang naging issue ang maling impormasyon tungkol sa mga solar projects at pati na rin po ang ibang mga stakeholders na may kaugnayan sa ongoing proyektong ito. At pangalawa, nililinaw ko din po na hindi din totoo na 2% lang sa commitment ang i-deliver dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay mismong naging guest of honor sa groundbreaking ng pinakamalaking renewable energy project sa Pilipinas ng kumpanyang itinatag ko noong November 2024. Nakapost ko po sa aking Facebook page ang speech ni PBBM kung saan pinuri niya ang proyektong ito na nagbibigay ng mahigit 10,000 na trabaho para sa ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Opo, kung ang nabanggit ni Yusek Castro, kaya daw niyo siya sinampahan ng kaso para patahimikin. Actually, kung hindi siya tatahimik, okay lang din po sa akin. Kasi kung mananalo ako sa kasong ito na 110 million pesos, tapos tuloy-tuloy siya magsasalita ng fake news, edi kakasuhan ko siya muli para sa nagdagang 110 million pesos. Kaya, palakpakan. Ang sarap na negosyo nito. Ang galing din ito si Leviste, no? Tama yan. Talagang every time naglabas siya ng fake news tungkol sa'yo, demanda mo. okay din po siya na hindi na lang tumahimik. Opo. Bago lang si partner. Ayan malinaw. Yusek Ler Castro. Okay lang na huwag ka nang tumahimik. Tuloy-tuloy mo lang yan. MJ po. Yun nga po yung next na tanong ko po. Dahil parang nagkakaroon siya ng dual entity at hindi lahat nakakaintindi na meron siyang dual entity na isang nasa opisyal ng communications ng national government, and at the same time may nagpapahayag ng sariling kanyang opinion sa kanyang vlog. Nais niyo po bang mag-stick siya sa isa lamang po? Kasi naalala ko, last administration mahigpit na ipinagbawal din kasi may mga vlogger din, kilalang vlogger na nasa communications din po, pinatigil sila sa kanilang vlog o di kaya pinapili siguro dahil ayan, si Mocha yan. Totoo yan. Kaya nga, napakatarantado ng media ngayon eh. Di ba? Napakatarantado ng media. Dati doon, kinadtad nila si Mo. ASEC lang si Mocha. Hindi tagapagsalita. Hindi press officer. Ibig sabihin, hindi niya papel ang magsalita para sa presidente. Hindi niya papel ibalita ang ng presidente. Meron talagang sariling spokesperson ng presidente noon. Sila Sec Martin, si Attorney Panelo, o kaya si Spokes Harry Roque. Hindi trabaho ni Mocha yun, pero binawala nilang mag-vlog ng sarili. Pinupunan nila pag nagbablog ng sarili. Di ba? Bakit ngayon itong mga tarantadong mga media na to walang imik? Kasi nga, mga bayaran to mga media na ito ng Malacanang. Nasa gobyerno ka na at ang tingin sa iyo, ikaw yung kumbaga nagiging tagapagsalita na at lahat kung saan kang lugar, kumbaga ang lalabas sa bibig mo, opisyal na statement ng pamahalaan. Tama po. At naisip ko lang ngayon, baka may legal prohibition nga sa negosyo sa vlog niya habang siya po ay presidential spokesperson. Baka pwede nating pag-aralan. Gusto niya kasing kumita, yan ang totoo.
Freedom of speech, freedom of speech. Gusto niya lang kumita. Vlogger kasi yan eh. At saka sa totoo lang, wala naman ng ano yan, credibility. Dating anti-Marcos yan eh. Bumabanat yan sa Marcos, tas biglang naging press officer ni Marcos. Napaka-kalokohan po yun, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap